Hello mga kaola, welcome po ulit dito sa aking channel sa Kaola Loka. For today's video mga kaola ay pag-uusapan natin kung totoo nga ba yung pag-home visit ng home credit. Yung doon po sa may mga utang po sa home credit, kung interesado nyo pong malaman kung totoo nga bang nag-home visit itong si home credit, ay panoorin nyo po itong video hanggang dulo at sana po ay makatulong sa inyo. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag mo naman po kalimutang mag-like, subscribe at pindutin na rin yung notification bell para updated ka po sa mga susunod ko pang mga video. Tara! So ayun nga mga kaola, sa mga nagtatanong o natatakot o nangangamba na kung totoo nga bang nag-home visit itong si home credit, ang masasabi ko lamang po mga kaola ay totoo pong nag-home visit itong si home credit. Sa mga hindi nakakaalam, isa po ito sa 7 legit na nag-home visit na ola. Kasama po dito si Cashalo, Cashmart, Aeon, Digido. Kasama po sila sa mga legit po na nag-home visit na online lending apps mga kaola. So ayun nga, paano ko nga ba nasabi na nag-home visit itong SIM Credit? Kasi po, isa po kami sa na-home visit nitong si Home Credit mga kaola. Mayroon po kaming utang kay Home Credit na hindi po nabayaran ng 3 buwan. Ay bigla pong may nag-home visit sa aming field collector dito sa aming bahay. Kaso hindi po sila nakapasok kasi marami po kaming aso dito sa loob ng aming bahay, mga askal. Hindi naman po pwede magpasok ng tao. Kaya anong nangyari, sa labas lang po kami ng gate nag-usap. Yun nga mga kaola. So ang dapat nyo malaman, unahin mga kaola, kung may ganito pong nag-home visit sa inyo na isang cold collector, alamin nyo po kung totoo yung ID nila, o kung taga saan sila, o kung taga dito lang ba sila, ay baka ma-scam po kayo. Kaya mag-iingat po kayo mga kaola. Ang sa akin po ay tiningnan ko po lahat at nag-usap kami. Totoo naman po yung ID niya ay sa home credit po at dito lang po siya sa amin at kakilala. Mabuti na lang po at kakilala namin yung field collector na pumunta sa aming bahay mga kaola. Yun nga, wala naman pong ginawa. Nagpapaalala lang po ng utang na pinag-usapan kung magbabayad o kung paano. Hindi naman po sila nangaharas mga kaola. Yung sa amin po ay hindi po kami nagbigay sa kanya. Ito po yung tatandaan nyo mga kaola. Wag na wag po kayong magbibigay doon sa mga field collector. Doon po ulit kayo mismo sa apps po maghuhulog mga kaola. Wag po sa field collector mga kaola. Kasi kahit sabihin po na legit po na field collector yung sumingil sa inyo, baka kung hindi po may pasok doon sa inyong account, doon sa inyong inutangang apps, wala po kayong magagawa. Hindi nyo po may babalik yun. Mabuti kung kakilala nyo o kamag-anak nyo lang yung naningil o kapitbahay nyo lang, maayos pa. Pero kung hindi po, hindi nyo po kakilala, kahit nakita nyo lang po na legit po, sabihin na legit yung field collector na pumunta sa inyo, kung hindi naman po ipasok, wala na po kayong magagawa. May nangyari na po dyan mga kaola. May nag-comment na po sa akin ganyan, taga ibang bansa. Doon po siya nagbayad sa field collector. Malaki po yung binayaran niya. Tapos nung pumunta na siya sa ibang bansa, may biglang tumawag sa kanya. Hindi pa po daw siya nakakabayad at pinapadalhan siya ng demand letter. So yun mga kaola, may papayo ko, wag po kayong magbabayad doon sa mga agent o mga field collector. Doon po mismo pa kayo ulit sa inyong apps magbayad o maghulog at screenshot nyo po yung katibayan na nakapagbayad na po kayo. Yun lang po yung payo ko dun sa inyo mga kaolas. Baka kung sakali pong may maniningil po sa inyo, wag po kayong magbibigay ng pera dun sa isang
sa mga agent o mga field collector o lalo na dun sa mga nagtitext lang sa inyo na dun kayo maghulog o para malinis na yung account nyo, wag po kayong maniniwala dyan mga kaola. Katulad na lang po dun sa isang comment sa akin na OFW, na-scam po siya. Kaya mag-iingat po kayo mga kaola. So ayan nga mga kaola, yung napag-usapan namin dun, hindi po ako sa kanya magbibigay. At maghuhulog na lang po kami doon sa Palawan. Sa Palawan po kami naghulog ng pera. At doon po sa apps namin mismo, sa account ng apps namin. At nung tinignan namin yung account namin at yung balance, ay nagbawas po. Kaya yung mga namumroblema po dyan mga kaola, o baka sakaling hindi po magbawas doon sa, kasi yung message sa inyo dyan, maniningil sila. Nababayaran mo halimbawa 5,000, dapat bayaran mo daw 5,000 para bumalik yung credit nyo, yung good record nyo doon. Pwede naman po yung partial. Sa amin nga mga kaola, 5,000 yung sinisingil. Naghulog lang po kami ng 2,000, pero bumawas po doon sa aming balance. At wala naman po silang ibang message na, hindi naman po nang ulit-ulit. Pwede naman po yung paunti-unti mga kaola. Kasi yung term po nung sa home credit mga kaola, pagkakaalam po doon, habang nasa apps pa yung yung account mo, doon pa. Kasi sa home credit kasi mga kaola, pag oras kasi na hindi na po kayo nakakabayad ng 4 na buwan, tiniterminate po nila yan. Tinatanggal po doon yung loan nyo, doon po sa apps nyo. Pagbukas nyo po ng apps, dati, nakikita nyo yung balance nyo, yung loan nyo, kung ilang buwan na. Pag na-terminate na po kayo mga kaola, inaalis na lang po nila yun. Wala na. Sa pilitan na po kayong sisingilin yan. Ang kagandahan niya mga kaola ay pwede na po kayong magbayad ng kahit pa unti-unti. Kahit pa puro partial na lang mga kaola. Yun lang po yung kagandahan dun sa pag tinanggal na yung loan nyo. Kasi hindi natin alam, baka pinapasa kasi yan mga kaola sa third party collection. Kaya yung sa pilitan na po sila, kahit ano pong gagawin niya, makasingil na po sa inyo. Yun po yung napapansin ko dito sa home credit mga kaola. Yun lang po mga kaola. Sana po nakatulong sa inyo ang video kong ito, at sana po huwag nyo naman pong kalimutang mag-like and share at pindutin na rin notification bell para updated pa po kayo sa mga isusunod ko pang mga video about dito sa online lending apps.